Cheneline, Cheneline. Kwento ni Randy Garlitos, guhit ni Liza Flores. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang maririnig mo. Kapag binibigkas mo ito, merong magic na nangyayari. Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos sa isang iglap, busog na si tatay. Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ng mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos sa isang iglap, mabango at malinis na si Kuya. Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo ng natangay ang lukot na palda at blusa. Tapos sa isang iglap, unat ang damit ni ate. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ng mga bunot at walis. Tapos biglang makintab at mabango ang buong bahay. Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos paglingon ko, nakaupo siya, natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig kasi may magic ang pangalan niya. Cheneline, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal at umuusok na tubig. Cheneline, ang sapatos ko, relo ko, nasan na? Tanong ni Kuya. Magsisilabasan ng mga sapatos at relo mula kung saan. Cheneline, ang isusuot ko, ihanda mo na, hili ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Cheneline, ang pinagkainan, hugasan mo na, utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tenedor. Basta tatawagin mong pangalan niya, mayroon nang iinom si tatay sa kwarto. Nakita na ang nawawalang gamit ni Kuya, ni ate para bukas, malinis na ang mga gamit sa kusina ni Nana. Pag ako nang tatawag ng Cheneline, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod, pawis na pawis, sinyal na hilang, latang-lata. Pero kapag meron siyang kwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Cheneline ang laging bita sa kanyang mga kwento. Tapos tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa aming sa loob ng bahay. Ilang beses lang tinatawag ang pangalan niya. Pero walang nangyayaring magic. Cheneline, Cheneline, sabi ni tatay. Cheneline, Cheneline, tanong ni Kuya. Cheneline, Cheneline, sigaw ni ate. Cheneline, Cheneline, utos ni nanay. Cheneline, Cheneline. Tawag ko, pero walang nangyari. Pero bigla kami nagsisugod sa kanyang kwarto. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Merong hatsing, merong ber, merong ubo. Naku, si Cheneline, hindi makapag-magic. May trangkaso si Cheneline, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono at bumulong si tatay sa hawakan. Tapos sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusiwa. Naghiwa-hiwa hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain kagad si Cheneline. Dapat tayo muna ang maglinis ng bahay, sabi ni na Kuya at ate. Nagbunot si Kuya. Nagwalis si ate. Naglaba si ate. Nag-ayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay si na Kuya at ate. Pero para makapagpahinga si Cheneline, nagkwento naman ako nang nagkwento, biglang nagbago ang kwarto ni Cheneline. Naging bughaw na langit ito na naging piloto kami, naging entablado ito ng naging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog si Cheneline. Cheneline, Cheneline. Kwento ni Randy Garlitos, guhit ni Liza Flores.